Papakinggan niyo na manonood. Magandang araw sa atin lahat, mga kabarangay. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-usapan po natin mga naganap ngayon, no? Meron pong kinomtempt po ng Congress o ng House of Representatives. Ito pong si Pastor Kibuloy. Bukod po dyan, tinanggalan na rin po ng prangkisa. Hindi ko alam kung final na. Tinanggalan na po ng prangkisa yung SMNI ng Kongreso at nagpahayag po naman sa isang banda, nagpahayag po si Sara Duterte ng suporta kay Pastor Kibuloy. Maganda po to, no? I-analyze po natin to. Maganda po tong mga pagsuporta nila. Tapos pumunta rin dun si Inday Sara. Marami po naganap sa rally. Iisa-isahin po natin yan sa masusunod. Pero ito lang po yung gusto ko i-discuss. Yun nga, no? Yung contempt. Tapos yung tatanggalan na ng prangkisa. Wala na po, last na po yun. Tapos yung pagsasalita po ni Tatay Digong, no? Attack mood na naman. Ibang-iba po yung mood. Ibang-iba po yung mood sa Cebu City. Alam nyo, talagang marunong sumunod sila Tatay Digong kasi yung host nila doon, nabasa ko yun doon sa Cebu City na sabi nung host nila si Mayor Rama, pinangakuan daw siya nung organizer na hindi magiging anti-BBM yung rally, yung prayer rally sa Cebu. Yun nga po yung naganap. Pero ito po, attack mood si Tatay Digong kanina. Inaatake niya po yung pagpapalit ng konstitusyon. Ito po yung Tatay Digong nakilala natin, hindi po yung hindi po yung masyadong subdued, masyadong parang iba yung Tatay Digong na nakita natin sa Cebu. Ito po walang script, simple lang. Binanatan niya yung dapat banatan. Straight to the point at saka yung mga pananaw niya, no? Tungkol po sa pagbabago ng konstitusyon. Yan po mga paglilingkod natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Naroon naman ako, tagal ko nga ron. Hindi nyo lang ako nakita. Okay, pag-usapan po natin, no? Ngayon po, ayan, pinapanood ko nga, kinontempt po ng House of Representatives si Pastor Kibuloy at saka tinanggalan na po ng prangkisa yung SMNI. Okay, yan muna, no? Bagamat hindi natin, ito po, hindi po natin to tatalakay na parang attorney, no? Iba po yung magtatalakay, no? Daming vlogger na attorney. Paubayan na natin sa kanila. Yung simpleng ano lang po, yung simpleng pagtingin lang po rito, no? Ito po yung pinakamalaking usapin ng press freedom. Pagkawala ng press freedom. Kasi paglabag saan? Nagkamali alam ko nag-trigger niya, nagkamali si Ka Eric o may source siya, 'di ba yun? Yung sinabihan niya sabi ko nga, napakabigat naman, no? Napakabigat na parusa na yung isang anchor mo, palagay mo na, ipagpalagay na natin na nagkamali siya ng pagbibigay ng facts o kung ano pa man. Ang dami pong batas na pwede po nyong isampa kay Ka Eric. Bakit po ang punteri? Hindi po si Ka Eric ang punteri. Ang pinunteriya talaga yung ginamit lang yung si Ka Eric para punteriyahin yung SMNI. Di ba? At yan na nga po matatanggalan. Alam niyo, hindi ako naniniwala na ito pag sinampa nila sa Supreme Court, mangingibabaw po, no? Siyempre ano po yan, sasampa po yan sa Supreme Court. Hindi po, ganun lang ba katindi yan? Ganun lang po ba kababaw yan? Ang press freedom po, isa po sa pinakamahalagang karapatan yan. No? Yung karapatan mong mamahayag. Kung yung, grabe po, istasyon
Kaya lang, walang gaanong epekto 'to kasi panahon ngayon na social media, eh, po ba? Kahit na napansin ko po wala pong mga ano na naman dun, parang sa Cebu ay hindi sa Cebu meron pa, eh. Eto po wala na naman pong media na nag-cover nito. Pero ang problema, sangkatutak na po. Sangkatutak na po yung vlogger na nagko-cover ng ayaw i-cover ng media. Alam niyo yung ginagawa niyo, mga traditional media? 'Pag ipinagpatuloy niyo ito, wala kami nakita talaga, promise, SMNI lang ang naroon. 'Pag pinagpatuloy niyo 'tong ganitong gawain, yung interes sa inyo ng mga mamamayan mauubos, eh. Ma matatanggal na yung interes sa inyo kasi eto na, oh, hindi lang po isa, dalawa, tatlo. Grabe po siguro kung tatantyahin ko 20 o 30. Magte-30 yung vlogger na naroon. Imagine niyo yun, naka-live lahat yun. Daig pa po nung araw ilan lang po yung ano, yung, istasyon ng telebisyon nung araw. Ngayon po, ilan po ang istasyon. At yan po, kukunin po yan, pipick upin po yan ng lahat ng tao, ikakalat na naman ng mga ibang tao yan. Yung mga kinunan ng vlogger at ng SMNI, ikakalat naman po ng ibang tao yan. Ganun po ang trabaho ng social media. Kaya po sasabihin nyo, marami nga kayo, tigkukonti lang naman yung views. Eh ano ngayon? Kung 10,000 lang o merong iba 100,000 magiging views. Eh ano ngayon? At least may nagko-cover, napopopularize namin yung event kahit gustong itago ng mainstream media. Itinatago nila, ayaw nila magpakita na may malalaking rally against Marcos ngayon na nagaganap. Hindi ako tatayo at nakakaroonsilyo ako. Ito talaga yung totoong ano, totoong battle ng demokrasya. Ginagawa nating sa Amerika hindi pa, eh. Sa ibang bansa makapangyarihan pa po yung media, eh. Alam niyo media sa ginagawa ninyo, 'no? Sa ginagawa ninyo niyan, kayo ang pumapatay sa sarili niyo. Wala na nga ng gaano nanonood sa inyo, eh. Panay YouTube na, pati nga yung ano niyo sa YouTube din pinanonood na, eh. Ha? Eh, di mas maganda kung may BBM vloggers man dun, di mas okay, hindi ba? Pati yung mga BBM vloggers naka-live sila. Gusto nilang kumita, eh. Interesado yung mga tao. Okay, unang punto. Ikalawa, eto po, dito muna tayo sa ano 'no, kay Pastor Kibuloy. Ay, diyan pa rin nga pala tayo 'no. Papaano niyo ipagkakait ang press freedom, very base kaya po ako naniniwala, ang pinagtataka ko pala rito, wala po ni isang samahan ng mga broadcast industry, wala po ni isang samahan ng mga media. Meron tayo kapisanan ng broadcaster, 'di ba? Yung walang pumapalag. Okay na, tanggalan niyo na yan SMNI kasi SMNI yan, eh. Kakampi ni Duterte yan, eh. Okay na yan, tanggalin niyo na yan. Mali po yun kahit po kakompetisyon niyo, eh kung sa inyo na gawin yan. Ang tindi 'no? Ang liit kumpara sa ABS-CBN kasi kinukumpara nila bakit yung ABS-CBN tuwang-tuwa kayo. Nakita niyo naman magkaiba po yun. Yung sa ABS-CBN po, 'no, wala silang prangkisa. Nag-a-apply sila ng bagong prangkisa. Eto po, may existing na prangkisa. Ang tanong,
yan bang nagawa ni Ka Eric at ng iba pang angkor, karapat-dapat na yan para tanggalan ng prangkisa yung SMNI? May kapangyarihan ba yung Kongreso? No? Yan yung pwedeng isasampa nila sa Supreme Court eh. May kapangyarihan ba yung, ang alam ko sa Kongreso, nag-a-approve lang ng ano eh, 'di ba? Nag-a-approve tsaka tumitingin sila ng paglabag. Kunwari, 'di ba, nag-a-approve sila ng prangkisa. Tapos, kung may mga paglabag, hindi na nila ire-renew pag nag-renew. Eto hindi, tinanggalan nila eh. Yan yung pwedeng questionin dyan. May karapatan ba sila magtanggal ng binigay nila? Sila nagbigay nun eh. Tsaka gaano kabigat? Meron bang first offense, second offense? Ito po, hindi po sa abogado ah. Hindi po, kaya po maganda yung point of view natin din eh. Makita eh. Hindi lang po yung abuga-abuga. Hintayin nyo rin yung ano ng mga abogado. Kasi tayo, may pananaw tayo eh. Grabe naman parusa yan. Ganun ba talaga yun? Kikitilin mo yung buong network dahil lang sa may nasabi si Ka Eric, naghanap lang na 1.8 billion na travel expense ni Tambi. Ganun ba talaga kakapangyarihan yung tao na yun? Malamang dahil mga tauhan niya yan lahat eh. Punta tayo rito sa isang pang punto, yung kinontempt. Katulad sa Senate, hindi raw kasi nagpapakita. Eto po, ulitin ko, hindi ako abogado. Pero, makapili na tinutukoy na di okay na yan. Wala akong problema dyan. Hindi ko alam kung sino sinasabi niyong kabila. Sino ba yung kabila na yan? Maraming kabila eh. Basta wala akong problema sa mga Duterte. Nakita ko yung mga Duterte doon kanina eh. Nangingibabaw po sa amin yung, alam niyo po pagka nabilad kayo doon, nagbilad kayo, mangingibabaw yung pagiging vlogger niyo eh. Mawala yung mga tampo-tampo na iniisip mo. Ano kaya mapakiramdam ko pag nakita ko sila KPL, sila Traveler, tsaka si Bisdak. Wala po ko naramdaman. Pareho kami. Mga ka-vlogger ko itong mga to. Yun po yung naramdaman ko. Maniwala kahit hindi. Naglolokohan na nga kami. Ganun lang po yun. Kaya yung sinasabi niyong kabila, hindi ko po alam kung anong kabila. Ito, BBM. Hindi po ako naglihim dyan. Alam po nila, Duterte kami. Kami po yung Kayuni team. Paano makapili? Anong ibig niyo sabihin na makapili? Nagtuturo ako? Ano? Ang makapili, alam ko, tinuturo mo yung mga kaalyado mo. Baka mali kayo ng baka mali sila ng pag-unawa ng makapili. Anyways, balik na tayo rito sa tinatalakay natin. Hindi po pang abogado to, no? Pero ano po ba yung iniimbestigahan nila sa Kongreso? Kung tatanggalan ba o hindi ng prangkisa. Ngayon, pag kinontempt, ano po ibig sabihin? Ipapakulong nila si Pastor Kibuloy? Wala. Kaya, bakit ba nyo iniimbitahan si Pastor Kibuloy in the first place? Para ipagtanggol niya yung SMNI. No? Niloloko ko lang po sila. Yung panloloko ko na yun, yung matataas na mga alta na vlogger, nagawa ko na nga sila lokohin. Ibig sabihin, goods ako pala. Hindi ko alam magiging reaction ko until na nakita ko sila na pare-pareho kaming pawisan. Mawawala po kasi pare-pareho lang tayo nagtatrabaho. Okay. Balikan natin yung yung sinasabi natin. Di po ba kaya nyo siya pinatatawag para ipagtanggol niya yung kanyang network? Yun lang naman yun eh. Maliban na lang, sige, dahil hindi mo pinagtatanggol yung network mo, mapipilitan na kaming burahin na to. Thank you very much kay Rick82 na nagbigay sa atin ng $10 na pangkape. Ulitin ko yung punto ko. Kaya mo pinaatin para pagtanggol niya yung kanyang network. Tinanggalan nyo na ng prangkisa eh.
Ano pa silbi ng contempt niyo? 'Di ba? Parang give up niya. Hindi siya umattend, give up niya yung chance na ipagtanggol ang kanyang prangkisa. Maliban na lamang kung ang purpose niyo kung bakit niyo siya pinadadalo ay para ipahiya, para hamakin, para wasakin ang pagkatao. Talagang magagalit kayo kung yun ang purpose niyo kasi hindi niyo nagawa. Pero kung ang purpose niyo ay ayon sa inyong investigasyon na ipagtanggol mo yung network mo kasi tatanggalan namin ng prangkisa, wala na eh. Tinanggalan yun eh. Bakit? Bakit pa ngayon sila? Bakit pa siya? Bakit pa siya ate? Bakit niyo pa pipiliting umatin? Yung very purpose ng pagpipilit niyo siyang patinin ay tinanggal niyo na. O, di ba? Yun lang po yun. The downfall of Sara very sad. Talaga? Downfall? Ito po, Sara Duterte, enter the picture. Matagal pong hindi nagsasalita si Sara Duterte. Nagulat po ako. No, kasi si Sara Duterte, parang pagka hindi ako concerned, hindi ko pakikialaman yan, di ba? Tapos concern yan. Kongreso yan, tapos Senado yan, hindi ko pakikialam. Parang ganun yung attitude ni Sara Duterte. Ito po, kakaibang ginawa ni Sara Duterte dito. No? Ang sinabi ni Sara, hindi ko pala maharap eh. Mamaya pag nagsalita ako, titirahin natin yung mga yan. Ito yung mga sinabi ni Sara Duterte na nagtatanggol, no? First time ko narinig itong ganito. Ito po, pakinggan natin. Sa mga ginagawang pagdinig ay tila pinatawa na ng guilty verdict si Pastor Kibuloy. Kahit nakabatay lamang ang pagdinig na ito sa mga paratang ng mga testigo na nagkukubli ng kanilang katauhan at hindi mapatunayan ng kredibilidad. Yun po yung importante. No? Pag may nagbibintang ka, may nagbibintang sa'yo, dapat kung credible ba tong witness na to. Marami sa atin na naniniwala na ang dinaranas ngayon ni Pastor Kibuloy ay isang teka muna, malulobat tong mga binabasa ko yung akin laptop. Saglit lang ha. Namatayan naman ako na ilaw. Okay. Okay, balik po tayo. Marami sa atin na naniniwala na ang dinaranas ngayon ni Pastor Kibuloy ay isang pandarahas at hindi patas. Hindi biro ang mga pangyayari at maparatang na ganito. Nararapat lamang na mabigyan ng patas na laban at sa tamang korte. Okay. No? Vice President siya ng Pilipinas, nagsalita siya para kay Pastor Kibuloy. Sasabihin na yan yung reaction ng downfall daw ni Sara Duterte. Tignan natin. Downfall ba yan o Okay, balik po tayo. Tapos si Pangulong Duterte naman po, naroon naman sa nagsalita po doon. Si Bongo, si Robin, si Bato, si Panelo, marami pa sila. Baka ito yung lineup natin sa baka ito mga napapanood natin, mukhang ito na ba yung lineup natin? Meron akong ayaw doon. Okay. Balikan lang po natin tong balikan natin tong yung kay Sara Duterte. In-interview po siya eh. Kasi kanina, naroon pa po ako nung Sara nagkagulo.
Yun pala si Sara Duterte nariyan. Akala nga namin mag-speech eh, pero hindi po pala. Naroon lang siya, nakipagkamay-kamay, nakipag-selfie-selfie. Dinumog po si Sara Duterte ng tao. Kaya lang, iba yung ano, no? Iba yung may disiplina kasi. Kasi kung ibang mga tao, VP Sara, nagwawala na ta, selfie. May disiplina talaga yung mga ano ni Pastor Kibuloy. Yung kingdom ba yan? Kingdom. Anyways, ah, naroon siya mismo. Tapos nakita ko ngayon yung interview sa kanya, hindi po siya nagtatago. Yun yung maganda sa kanila eh. Kaya po ako narito dahil sinusuportahan ko po si Pastor Kibuloy. Nagpapasalamat po ako sa kanya. Natandaan ko na eh. Nagpapasalamat ako sa kanya sa suporta niya sa aking pagiging Vice President at sa aking pagiging DepEd Secretary. Antindi, no? Sabi ko nga, ganito po makipagkaibigan yung mga Duterte. Na-realize ko dun eh. Ito si Sara Duterte, pwede niyang, di ba? Sinasabi niyo, no? Yan ang downfall. Kasi, imbis na, di ba, ang normal na dapat gawin kung may mga kasong ganyan, lalo na yan tungkol sa sexualidad, ang kaso. Yung mga kaibigan mo, lalo na mga politiko, medyo, anong tawag doon, didistansya sa'yo. Tapos, Vice President si Sara Duterte, pwedeng gamitin sa kanya, di ba? Pwedeng gamitin sa kanya mismo, ano ba? Puro lang kabulastugan. Ikaw wag ng plastic. Sino ba yung tinatawag mong plastic? Ako? Sabihin mo kagad. Tigilan mo na ba dong ang pagiging plastic? Kasi in general sabihin mo ngayon na natigilan ko na pagiging plastic. Ikaw ang plastic eh. Nag-aayaw mong sabihin kung sino. Sabihin mo ako yan. Na plastic ako. Sige na. Kasi hindi ko alam. Mamaya sabihin mo, ay ano po to? In general. Sige sabihin mo, Ray Makawili. Sino nakikipagplastikan sa'yo? Gusto mong umamin ako na mangkanor ako? Yun ba? Ako ay hindi ay plastic dahil ayokong mag-giveaway sa inyong obsession. Sino? Teka muna, pasensya na kayo. Ayaw nyo nun, humahaba na rin na hindi pa tayo tapos sa diskusyon. Hindi. Huwag nyo po siyang huwag nyo kasi sipain. Baka kasi mali tayo ng pag-intindi. Ano yung sinasabi mo na plastic ako dahil aminin ko dapat na ako si Mangkanor? Ganun ba? Hindi ko maintindihan eh. Saan plastic? Ano yung plastic? Kailan ako plastic? Ang plastic, yung nanonood dito at nagko-comment pa, ayaw naman pala ng pinanonood nila. Hindi ba yun ang kaplastikan? Kasi hindi ko maintindihan kung saan ako plastic eh. Sabi ko, hindi ako pwedeng ihalin tulad kay Mang Kanor. Kasi si Mang Kanor maraming video. Ako ni isa wala. Hindi ko nga alam eh. Ibig sabihin, magsabi ka. Di ba? Magsabi ka ng mga plastic. Di ba? Mahirap yung ganun. Balik na tayo. Kasi napaplastikan ka ba dahil hindi ako umaamin ng Mangkanor? Hindi, okay lang ako. Good mood ako ngayon eh. Hindi ako nadidistract. Hindi po ako nadidistract. Nasa tama pa rin po ako. Balikan na natin. Di ba? Parang instead na yung tanong nila, mamaya ko pa sasagutin. Sinagot na natin habang mainit pa. Babalikan na lang natin.
balik na po tayo ngayon. Alam niyo sa totoo lang po, si Sara Duterte, hindi po ako na-high blood. Ganda mood ko ngayon. Nakatulog kasi ako, basta nakatulog ako. Alam niyo po si Sara Duterte, 'di ba? Tapos may ambisyon siya maging hindi ko naman pinangungunahan 'no, pero pwede siyang maging presidente sa 2028. Dapat 'yan yung mga kasong ganyan, inaano niya na yung sarili niya 'no, dinidistansya niya na sa mga politician na traditional politician. Ididistansya mo na sarili mo niyan. Laban sa mga makasalanan, 'di ba gano'n? Pero hindi, eh. Ibang klase. Ipinagmamalaki nila na nakatulong sa kanya si Pastor Kibuloy at sinasabi niya na iparehas niyo. Let him, no? Have his day in court, hindi yung trial by publicity. Yung sinasabi ni BP Sara. Eh. Tapos proud siya na ipagmalaki na nakakatulong sa kanya si Kibuloy. Alam po ninyo, ako tingin ko talaga dito, susi si Kibuloy dito sa tinitignan na nila, mukhang tansya ng mga kalaban ni Pangulong at tansya ng kalaban ng mga Duterte. Mahirapan si Sarang manalo sa 2028 kung mawawalan siya ng magpopondo. Tama naman yun. No? Kuha na natin ang oligarko ngayon. Ang posibilidad na magpondo sa kanya, itong mga si Apollo Tuloy. Yan yung inisip na, kaya durugin na natin to. Kaya naunahan na sila ni Pangulong Duterte again eh. Naunahan na naman sila ulit ni Pangulong Duterte. Paano ko nasabi yan? Eh di ba? Sabi nga natin, administrator, kasi gusto nilang kuhanin yung posibleng makatulong sa kampanya ni Sara Duterte. Pero alam niyo po, sa totoo lang, yung nag-iisip po, yung mga kalaban po ng mga Duterte na nag-iisip na kaya niyong ipanalo o walang susuporta na oligarko kay Sara Duterte, mag-isip pa rin po kayo. Ano tingin niyo sa oligarko? Hawak niyo sa leg? Time na ganyan. Mas tuso sa inyo yung mga oligarko. Kayo politician kayo, nakikinabang kayo sa oligarko, suportado kayo ngayon na oligarko. Pero lagi ang number one sa mga oligarko na yan, no? Yung kung saan sila makikinabang. Kaya nga maraming sinusuportahan na politician yan. Ibig nyo sabihin, akala nyo, kayo ang kakampihan ng oligarko dahil si Sara Duterte. Eh kung mataas pa rin si Sara Duterte, malapit na 2028. Tatablahin kayo ng mga oligarko. Ganun po yun. Di po ba? Tatablahin kayo niyan. Susuportahan niya si Duterte. Demolition job po yan sa mga Duterte. Dinadamay po nila si Pastor Kibuloy at ang SMNI kasi ang SMNI wala pong takot na sumuporta sa mga Duterte. Eh kayo, nakakalimutan niyo yung mga vlogger eh. Yung mga vlogger po, hindi po itong mga taong mahirap pong kontrolin. Lalo na yung mga bayaran. Lalo na po yung mga deprinsipyong vloggers. Paano mo aawatin yan sa pagsuporta sa mga Duterte? Puta ni... tignan nyo, bigyan na lang natin halimbawa ako. Di ba? Wala ako nahihita dyan. Alam niyo yun, pag sumuporta ka na wala ka nahihita, putya malupit na suporta yun. Mahirap tibagin yung suportang ganun. Paano nyo tatapatan yan? At saka eto pa isa.
Ang makapangyarihan lang po at may pera sa Pilipinas, mga oligarko lang. Ba nag-iisip po ngayon yung mga, alam niyo po kung sino pa ang nag-iisip ngayon? Yung iba pang religious group. Puta, matindi tong mga Duterte. Kung ako po, may-ari ako o meron akong grupong religious ngayong panahon na 'to, sasabihin sa isip-isip ko, mas gusto ko 'tong mga Duterte kasama. Kasi itong mga Duterte, kahit na inaakusahan na sa buong Pilipinas si Pastor Apollo Kibuloy, tapat na kaibigan. Eto po, maniwala kayo sa'tin, yung ka-unit team namin, wala pang mabigat na akusasyon. Actually, sila lang yung nag-akusa, Sila lang yung nag-akusa ng gawa-gawang akusasyon kay Sara Duterte. Tinabla na. Yan po ang mahirap. Maiisip po yan ng mga ibang religious, Putya, mas masarap kasama tong mga Duterte. I-endorso natin to dahil hindi tayo gigipitin nito. Pag naging kaibigan natin tong mga to, hindi tayo pagtatangka ang gipitin nitong mga to. Hindi katulad ng sa kasalukuyan. Di ba? Baka nahihikayat pa po siya. Halimbawa po yung ano yung malalakas, Iglesia ni Cristo, itong mga JIL, o sino pa? Ano pang grupo ng mga reliyon? Yung kay Soriano. Sino ba namumuno na ngayon kay Soriano? Maiisip ng mga yan na pag ang kaibigan natin, ang sinuportahan natin pala ay mga Duterte, grabe pala makipaglaban yung mga Duterte na yan. Kung ikaw ang pamunuan ng religious organization, masarap pala maging kaibigan tong mga Duterte. Hindi nang iiwan. Ituloy na natin. Huwag na tayong total, nagko-question and answer naman tayo. Masarap naman makipagkwentuhan. Eto po. Eto lang yung punto ni Pangulong Duterte sa rally. May dala-dala siya, may props siya. Ito, ang konstitusyon. Alam nyo ba? Siyempre, alam na natin mga lapo-lapo, hindi na natin talakayin yan. Attack mood na naman si Tatay Digong kanina. Atake niya na naman yung mga Marcos. Tama yung sinabi ni Pangulong Duterte na natauhan tayo. Yung mag-amang Marcos lang ang tanging mga presidente na mahilig pakialaman ng konstitusyon. Ang konstitusyon natin, yung 1935, yan po ay umiral sa napakahabang panahon. From 1935 to 1972. Yan po ang umiiral. So, mahaba-haba pong panahon yun. Kahit po, yan ay Commonwealth pa. Pagdating kay Marcos Sr., nagbago tayo ng konstitusyon. Tapos meron tayong 1987 Constitution. Ito na naman si Junior. Dalawang Marcos, dalawang nakialam sa konstitusyon. Inano na po sila, tinapat na tayo ni Pangulong Duterte. Props lang nila yan. Yang mga sinasabi nilang economic, yung mga sinasabi nila sa education, props lang nila yan. Ang tanging gusto talaga nila, no? Yung gusto talaga ng tong mga to, term extension. Yun yung tama yun kay Marcos Sr. Senior. 'Di ba? Wag na tayo magbulahan. Yan yung punto lang ni Pangulong Duterte. Ito yan. Yung Marcos Sr., ayon po sa 1935 Constitution, 2 termino. Pwede kang mag-re-election. 4 years term. Parang nakapattern sa Amerika . Tapos na siya. 1965 nanalo. 1969 nanalo.
So 69, 70, 71, 72. Matatapos po 1972 hindi na siya presidente. Paano naging presidente hanggang 1986? Binago ang konstitusyon. O ngayon na naman, sabi ni Pangulong Duterte. Ano sabi ni Pangulong Duterte? Tumakbo ako 1 year, 1 term lang, 6 years. Si Marcos tumakbo 1 year, 1 term, 6 years. Pinakikialaman na naman ang konstitusyon. Ito po sa pag-aaral po ni Duterte, nung pinakialaman po nila yung konstitusyon, iba rin po yung pakay. Kunwari. Pero nauwi po tayo sa term extension. Hindi nyo maluloko yung mga Duterte. Mas matalino sa inyo di hamak ang mga Duterte. Alam ni Pangulong Duterte ang kauuwian niyan. Term extension. Pwede rin yung sinasabi ni Glenn Chong, di ba? Na mailusot si Tambi sa pamamagitan ng gigil na gigil po ngayon ng nagwawala yung mga tambalus-los supporters. Bakit daw hindi mag-resign si Sara Duterte? Alam po ninyo, ito dito ko po tatapusin. Masyado mahaba na eh. Alam po ninyo yung pagre-resign ni Sara Duterte. Ganyan na naman kayo eh, no? Nung una maganda, may unit team sana, di ba? Gusto niyo na binanatan niyo na ng binanatan si Sara Duterte. Ano nangyari? Nung pumalag na yung mga Duterte, di durog-durog kayo ngayon. Imbis nakakampi niyo yung mga Duterte, masaya sana. No? Masaya sana tayo lahat, masaya sana kayo. Pinili ninyong sutilin ng mga Duterte. O di nananakit ang